ang trabaho mo is mangingisda, di ba? Sir, may isda. So how true is the report that a part of your income sa pangingisda ay dapat i-remit ninyo sa SBSI? Opo, Totoo sir. yun? Totoo yun, sir. How much? Sa amin yung parang mamubuhay man may na managatay, tinatawag mga bubo. Okay. Yung parang... Mambubuhay. Bubo ang gamit sa panghuli ng isda. Bubo, oo. So, paano sharing? Ano nyo? 50-50 po. 50-50. Opo, sir. Ano yan? In cash or in kind? Kuhaan anay o kanang konsumo, pag abot na mo to'y tungaon. Kuhaan ng konsumo. Pag ang limpyo na, ang net na kay bale, sir, mo to'y 50-50. Opo, sir. So, paano konsumo mo sa pangisda? Kay bale, Kukunan mo ng konsumo sa pamilya mo? hindi. Para sa sunod na paglaot, naragi hapon konsumo sa gasolina, Okay. pagkaon kay bale namo, na imong snack So, pa, meaning, ibinta nyo sa palengke yung isda. Pagkuha nyo ng isda galing sa dagat, binta ninyo. benta. Tapos yung kita, Doon na hatiin. hatiin. So, kung may kita ka halimbawa, 1,000 pesos. Paano hatian ng 1,000? 500, sir. 500 ang... Pagkita ng 1,000, kung 200... Hindi, ibig sabihin ng yung benta mo na. Yung benta. Nabenta ang isda mo, 1,000 pesos lang ang benta. Kunin, Anong gawin mo sa 1,000 na yon? kuhaan mo na ng konsumo. Konsumo. Bale, 200. Magkano kaya sa 1,000? 200. 200 pesos konsumo. May 800 na tira. 800 tira. Yun ang hatiin. Hatiin. Ibigay sa 400 sa'yo, 400 sa ministry. 400 sa Ministerya ng ministerya. kapihan. Opo. So lahat kayo mangingisda doon sa kapihan, ganun na ginagawa. Iwan ko sa iba, pero sa by team kami kasi, sir. Yung By team? Team kami ng mambubo na iba naman yung mga mamanaay. Yung pana lang. Sa amin, 50-50 talaga. Kuhaan ng konsumo. So is that true, Jerry Esquilario? 50% of the net income of mambubuhay na mangingisda ay napupunta sa inyo. Nire-remit sa inyo, 50% maiwan sa kanila. Hindi po totoo, Your Honor. Hindi totoo. Hindi totoo? Opo, hindi po totoo. Paano ka na may kulong? Nakakulong ka na dito. Ha? Ito sandali, Senator Tolentino Hindi totoo. Pero, meron dito Cluster Aguila. Sa inyo ito na listahan Contribution, donation, solicitation. Hinabang, bunok. Paano magsusurvive ang SBSI kung walang napupunta sa inyong pera? Paano kayo nakakagastos ng milyon-milyon? Nag-join kayo ng festival sa Sinulog Festival. Nag-champion kayo doon sa Cebu. Pumunta pa kayo ng Korea. Saan nyo kinukuha yung pera na yan kung hindi kayo automatic na dideduct sa mga income ng inyong members? Your Honor, yung makasagot po ay si Board Member. Lagi, kasi presidente ka Presidente ka, tapos hindi ka makasagot sa mga tanong. Sige, Mamert, go ahead. Your Honor, please, I do not, hindi naman ako kaparte ng mga fishermen. Hindi ko alam kung anong mga conditions nila. Pero, sinabi mo the last time around na gumasto kayo ng milyon para lang mag-join ng Sinulog Festival. Am I correct? Yes po. Yes, Your Honor. So, nasaan nanggagaling yung ginastos nyo na milyon-milyon? Marami naman kaming sources, Your Honor. Like what? Ang nalaman ko, yung mga fishermen sa amin, parang co-op yung sila. Mayroon na kami buy and sell. Sandali. Saan galing yung pera na ginasta ninyo doon sa inyong pag-join ng Sinulog? Sabi mo, milyon-milyon ginastos nyo. Una, Your Honor,
meron kaming Salonera Foundation Incorporated. Okay? Then may mga donations, halimbawa pagpunta namin sa Cebu, may pera kami na 1.6 million, around 1 million na panalo namin galing sa sa Bunok-Bunok. At marami namang mga donations din, halimbawa nagdonar sa amin ang city government, ang barangay ng barangay namin, barangay Insiring. Another one is although may inuutang kami, pero pagbalik namin bayad na yan kasi binigyan kami ni Governor ng 1 million na parang premyo. At saka may tumulong din sa amin na I-atras ko muna. I-atras ko yung question. So sabi mo, meron kayong malaking prize na natanggap sa Bunok-Bunok Festival, kaya ginastos nyo doon sa Cebu. Itong Bunok-Bunok, nandoon ako, napanood ko yung performance nyo noon. Ang ganda ng mga props ninyo. Sigurado ako, gumastos kayo noon. Pero wala pa kayong income doon galing sa Bunok-Bunok, ha? So saan galing yung preparasyon ninyo doon? meron kaming other income. Another one is mga donations from friends or even from the members. For example, mayroon kaming mga tulad po sa akin, tulad po kay Karen Sanico. Alam mo, makinig ka. You want this committee to believe na yung binibigay ng membro ninyo ay purely donation. As far as you're concerned, donation. As far as the members are concerned, mandatory deduction from their income. Ano bang totoo? Hindi ko alam yun, Your Honor, kung mandatory. Basta ang kuwan lang namin donation kasi bayanihan kami kung anong mga programa namin nagtulungan. So when you say donation, kusang loob Yes po. na binibigay. Oh, yes po. You did not require them to contribute a certain amount of money coming from their income. Wala akong alam po. Sure ka? Sigurado Yes ka? po, yes po. Kung mayroon man, kusang loob nila kung anong... Kaya nga, kusang loob nila yon. Ha? Hindi nyo nire-require. Hindi ko lang alam, halimbawa, kasi parang co-op yung, halimbawa, yung mga fishermen, parang co-op. Then, hindi ko alam kung anong patakaran nila. Kung Anong magsishare kasing ba vice sila. president ka? Hindi mo alam. Kaliit na, very closely knit kayo na people's organization. Ayaw nga nyo magpapasok ng tagalabas. Ayaw nga nyo palabasin yung mga membro ninyo. Tapos ngayon, hindi mo alam kung anong patakbo doon sa loob ng co-op na yan. Kasi ibang operasyon, Your Honor. Alam mo naman, sabi ko na nandoon kami sa kwihan na ang health condition ko malabo na. Parang hindi na ako, minsan ako maka-attend ng mga meeting, nandoon na ako sa bahay. Okay, sandali. Balikan kita, Randolph Balbarino. Yung binibigay mo doon sa co-op ninyo, is it requirement, or kusang loob mo, nag-donate ka lang ng 50%? Required talaga, sir. Require. O kung ayaw mong magbigay, ano mangyari? Palagi kang sinasabihan sa kanilang sa isang linggo, isang beses kami mag-meeting. Okay. Tapos sinasabi ng treasurer na bakit hindi tayo magbigay na ang Panginoon na yung nanghingi sa atin. Sa kanya naman lahat yung mga bagay na nasa atin. Tapos, Pero walang punishment kung hindi ka magbigay. may warning lang sila, sir. Warning. Oo, na Kung bakit talagang magmaro-maro ka, hindi every time magkuhan ka, mangisda ka, ayaw mong ibigay, ayaw mong mag-remit, ano mangyayari sa'yo? pag mahibawan ka na nagsibat ka, restricted ka, sir. Restricted. Ah. Anong gagawin pag restricted ka? Dili na ka papanagaton, pabantayon ka sa paxhol. So yan ang form of punishment. Apo, Restriction inside camp. Opo, sir. Gagawin kang gwardiya doon sa paksol. Hindi ka na Hindi ka na pwede mangisda. Apo. So kung hindi ka na pwede mangisda, ano pagkain ng mga anak mo? Manghingi-hingi na lang, sir, sa mga kapitbahay. Saan manghingi? Yung mga may tinda pa doon, manghingi sila, yung mga anak. Kasi mahiya yung mga asawa, yung mga anak na lang yung maghingi ng Manghingi mga kayo. pagkain. Opo. Samantalang doon sa White House nila, ang sarap ng mga pagkain nila doon. Yan nga. Tapos kayo maghingi-hingi. Opo, sir.
Yes, go ahead, Mr. Senator Risa. Chair, follow-up question po. At mukhang involved na naman si Ms. Chenga Lea. Pero dito pa rin sa line of questioning ng Chair, may impormasyon po ako na nagsasabing nung natapos ang Odette, pinatawag ni Senyor Aguila ang lahat ng mga national managatay. So tinawag ni Senyor Aguila, sabi niya may hihingin daw siya na pabor sa kanila. Kasama doon ang asawa ko, sabi nitong resource person ko. Ang pakiusap niya, lahat ng income sa bobo fishing, sa kanya na bibigyan. Sa kanya na. Bibigyan lang niya sila ng isda, 2 kilos, kasi lahat ng kuhang isda, ang kukuha noon sa tabing dagat ay ama ni Chenga Lea, si Javierto Kisagan. Siya yung kukuha sa lahat ng isda sa mga national managatay. At siya lang ang authorized na magtinda doon sa palengke ng kapihan. Ganyan po ba, Senyor Aguila? Pagkatapos po ng Typhoon Odette, inipon nyo lahat ng mga mananagat at sinabi nyo, lahat ng huli nila ay sa inyo na lang lahat, pero bibigyan nyo sila ng tig 2 kilo at yung kokolekta ng lahat ng iba pa ay ang ama ni Ma'am Chinga Lea, si Javierto Kisagan. At si Mr. Kisagan daw ang in charge sa pagbenta ng lahat pa ng mga isdang iyon sa palengke ng kapihan. Mr. Chair, can I explain? Please try to explain it Apo. to us po. Para maliwanagan yung lahat, sa akin lang pagkakaalam, nung una pa yung bayanihan, nakasanayan na kasi na pag may problema, lulutasin ng bawat isa, magtulong-tulong para malutas. In the time ng Typhoon Odette, so nagpatawag yung meeting ng board na pakatulong kasi yung mga nasalanta ng bagyo, ano ang ating gagawin para sila makabangon. Kaya, iba-iba nagsuggest na tutulong kami, may tumulong. Kaya, biniting namin yung lahat, paano tayo makatayo na para makatayo tayo sa nanggaling sa bagyo, para sa bagyo. Pag humana na, Your Honor, nagpa-meeting mi, nagkasabot ang mga kadaghanan, aron may makabakod sa kuan nga, magambag-ambag para masugdan ang hinabangay espesyal para makabarog ang mga nasalanta sa bagyo. Puro kami man tanan nakabenepisyo sa kuan. Kay nagkuan man mig hinabangay, nagpahigayon man mig hinabangay special during the Typhoon Odette. Imagine nga, kami lang yung community na nakatayo ng 1,400 houses in 1 month. Teka po, Senyor Aguila, bago nyo ikwento yung ibang kwento pa. So ang sinasabi nyo, pagkatapos ng Odette, pinulong nyo lahat ng mananagat? At kinonsultan, yung board nyo lang? Hindi. Sino pong nag-usap para dun sa sabi nyong tulong-tulong? Nagpatawag yung lahat ng board para masulbad ang problema. Okay. Saan pagsulbad. Okay. Board ang nag-usap. So board ang nagsabi na kukunin natin lahat ng mga isda, ng mga mananagat, pero bibigyan natin ng tig 2 kilo sila. And then, yung balanse nun, yung karamihan nun, ang ama ni Ma'am Chinga Lea ang magbebenta. Ganun ba? Dili man na mo nahitabo. Ang Ano ang kuwan ra sa naging board disenyo nga, ng tulong-tulong? magtinabang nga rakibali, ipaabot anay sa kadaghanan. Pag meeting sa kadaghanan nga unsaon, ang board nagpapangutana pas kadaghanan, ikonsulta po sa kadaghanan ug unsa po ilang ikasuggest. So nagsuggest ang nagpatawag og general meeting. General meeting ng board or ng mga mananagat? Lahat na ng tao. Lahat ng tao. Opo. Kasama na yung mga mananagat. Kasama na. Kasama na lahat, mga panday, mga kuan. Ang panday lahi po gyud ang rolyo, magpanday pod sa mga kaning naguban og bahay. Sige, Mga bago pa mananagatay yung po. ibang sinasabi nyong pinag-usapan na tulong-tulong, huwag muna yung mga panday. Pag-usapan natin yung mga mananagat, kasi mananagat si Sir Randolph. Ang sabi pa nung informant ko, problema, may punishment. Pag hindi pumayag na ibigay lahat ng
isda sa ama ni Ma'am Chingalea bukod sa tig 2 kilo ang bawat mananagat. At yung punishment ay bawal ka ng mangisda at sa foxhole ka lang. Parang katulad nung sinabi ni Sir Randolph kanina, yung punishment ay sa foxhole ka lang at bawal kang makababa sa patag.